Ito ang hugis palaka na bato. Alam nyo ba na jackpot na kayo kapag makatagpo kayo nito? Bakit? Dahil ang pagkabuo nila sa item dito ay mababaw lamang. Dagdag pa nito, dalawa ang item ang nakalagay dito. Isa sa likod kung saan nangangitlog ang frog na sign marker. At isa sa harapan kung saan ito nakaharap. At ang distansya nito patungo sa dalawang item na nakabaon ay 3 meters. Paano ko naman nasabi na mababaw lang ito? Siguro ito ang magiging katanungan ninyo. Marami ng mga ka-TH natin ang naka-recover ng item sa ganitong sign. At nang ipasuri namin ito sa kanila ay sobrang gulat nila, dahil ito ang klase ng sign ang matagal na nilang hinahanap at hinahangad na makita. Okay, so magandang araw mga ka-TH. So, yung palaka na sign hunters, hugis palaka na bato, ay masasabi na pinaka maganda na sign kasi kung titingnan natin ng maigi, klarong-klaro. So, parang format talaga siyang palaka, So, according sa mga hunters, mga seniors natin na naka-recover na ng ganitong item, pinaka-jackpot talaga ito na sign hunters. Okay? Based doon sa kanilang nakuhanan, yung item dito ay hindi bababa sa 15 pieces. Okay? 15 pieces of gold bars. So, accordingly, sabi nila. Okay? So, based yan sa kanilang na-encounter. Okay? So, ngayon, hunters, ating tingnan kung anong klaseng sign ito, ilang deposito yung nakabaon dito, gaano kalalim. So mga tansang lalim lang mga hunters, hindi ito accurate, pero yan ay mga tansang sukat base doon sa ating mga seniors na naka-experience na ng ganitong klaseng mga sign. Okay, so tingnan muna natin ang maigi. So ganitong sign ka-hunters, marami itong sabihin natin giveaway na nakalagay. Okay? So pag-uusapan muna natin yung kanyang hugis, saka mga possible na mga danger sign, yung kanyang forma. Okay? So yan yung muna nating pag-uusapan. Una, yung kanyang hugis. Okay, number 1. Pangalawa, yung deposito, kung ilan ba yung nakabaon dito based doon sa mga nakakuha. Pangatlo naman yung bunker. Okay, kapag ganitong palaka, hindi talaga may iwasan na merong bunker. Okay, malaking deposito. So, distansya yan. So, malalaman natin yan maya kung saan nga ba nakalagay. Kasi dito ay hindi talaga mawawala yung bunker kapag may palaka. Okay? So yung palaka ka-hunters, medyo siya, nakalubog yung kanyang bandang puwitan. Okay? Dito sa part na ito. So, sa kanyang design naman, so tayo ay mabibigla kasi bakit ganito yung kanyang ulo. Pansin yung kanyang ulo. Di ba kakaiba? Matulis yung kanyang dito. Saka meron siyang space dito. Hindi naman ganyan yung palaka, di ba? Okay? So, double purpose yung sign na ito, hunters. Ito is snake head. Okay? Yan ay ulo. Ulo ng ahas. Okay? Snake. Ito yung kanyang mata. Tsaka yung kanyang kumbaga yung kanyang bibig. So, ito yung kanyang parte
may ulo. So pansin niyo yan, para siyang medyo matulis. Kasi yung purpose nito, dalawa kasi yung deposito accordingly doon sa mga nakakuha. Dito sa front at saka dito sa back. Okay, kung saan ito nangingitlog, okay pa yan, napansin yan, nakalubog yung kanyang likurang bahagi. So meaning, nangingitlog siya dito. So dito sa likod, sabi nila, meron ding nakalbaon dito. Okay? So ito yung hindi masyadong mababaw, sabi nila. Pero hindi natin alam kung malalim ba ito o mababaw. Kasi nakadepende kasi sa area at sa general na nag-utos sa pagbaon nito. So ito yung front, yung bantayanan o yung dapat titingnan kapag huhukayin. Okay? Kasi meron siyang danger sign. Snake. Kapag may snake, hindi talaga may iwasan yung poison. Okay? Yan. Meron talaga yung poison. Yan ay mga trap. Mga danger trap na pwede natin ma-encounter kapag tayo ay maghuhukay ng isang Yamashita treasure. Okay? So, ingat talaga kapag maghuhukay mga hunters. So, dito ay klarong-klaro. You know? So, kung titingnan natin ka-hunters, yung kanyang anggulo, medyo, siya? Medyo slanting. Pag medyo pataas, okay? Kung ito ay tatalon, sobrang layo ng kanyang aabutin. Okay? Yan o. Okay? So, meron siyang direction. So, ito yung dito na natin makikita yung yung tinatawag na bunker. So, distansya nito. Okay? Hindi natin masabi kung ilang metro. Basta distansya dito. Meron kasi itong mga countersign doon sa unahan. So makikita natin yan kapag puntahan o remap. So dito natin i-apply yung remapping kapag pupunta tayo sa area. Okay? So dito ay accordingly sigurado talaga ito. Yung harapan. Okay? Yung harapan ng mismong bato. Dito mismo hunters, oh. Sa likod at harapan. Okay? So deposit ito hunters accordingly, sabi nila. So ganito hunters, yung lalim, hindi natin masabi kung gaano ito kalalim. Okay? Sabi nga ay nakadepende yan. So pwede pa nga tayo maka-encounter dito ng mga cover kapag ito ay hinukay dito. Okay? Una natin ang linya para mas klaro. Pag hinukay ito dito sa mismong likod, pinakamababaw, sabihin natin giveaway, 4 to 5 meters. Pinakamababaw na yan. Okay? 4 to 5 meters. 4 to 5. So i-convert natin to sa feet. Nasa around 17 or 20 feet above. Okay? Yung lalim nito. So, medyo hindi talaga mababaw. Malalim-lalim talaga. So, yan yung malalim na lalim ng giveaway. Okay?
So bantayanan pa rin ito hunters kapag ganito. Kapag ganitong design, nakadepende kasi yan sa area at sa sign. Ito lang yung palaka na encounter namin na kakaiba. Meron siyang ulo na ahas, ahas. Danger sign. Papahiwatig na mayroong poison trap na nakalagay. Okay? So, ito mga hunters, so yun lang at sa susunod na video natin, babahagi naman natin yung isang forma ng palaka. So, hindi ganito, iba rin yung design. Hindi katulad dito na meron siyang danger sign. Okay? So, ganun lang mga hunters at huwag nang kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa ating mga videos tungkol sa mga treasure sign and symbols ng Yamashita treasure. Okay? Tulad nito, mga kakaibang hugis. Okay? So, yun lang.